Sa loob lang po na ilang oras, magsisimula ng pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang giyera sa Ukraine. At sa Spain naman, 14 na wildfire ang sinisikap maapula. Ating saksihan. Magdamag ang pag-apula sa apoy ng mga bombero sa ilang bahagi ng Spain. 14 na major wildfire ang inaapula ngayon doon. Mahigit 150,000 ektarya ng lupain ang nasunog. 7 ang patay. Kabilang ang isang bombero na nasunog ang 85% ng katawan. Pahirapan ang pag-apula sa mga wildfire sa gitna ng 12 araw ng heatwave sa Spain na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ayon sa mga otoridad, nakababahala ang sitwasyon sa kanlurang bahagi ng bansa, gaya sa Galicia kung saan nagsara ang ilang highway at rail services. Nagbabala rin ang kanilang weather service ng posibleng paglala ng sitwasyon, lalo't inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa hilagang bahagi ng Spain. Mula nitong June 1, 10 na ang naaresto sa Spain dahil sa pagsisimula umano ng mga wildfire. Sa Portugal, umabot na sa mahigit 50,000 ektarya ang nasunog sa wildfires. Kabilang sa sinagip ang isang babae na sinubukang apulahin ang sunog sa isa sa mga bahay. Matinding pinsala rin ang dulot ng mga wildfire sa Greece. Bukod sa mga bahay at pabrika, kabilang sa napinsala ang ilang tourist island at taniman ng olive. Ilang bahagi rin ng Turkiye ang apektado ng wildfire. Ayon sa mga eksperto, tumataas ang banta ng wildfire sa Mediterranean region dahil sa mas mainit at mas tuyo na summer season. Ayon sa European Union, mahigit 400,000 ektarya na ng lupa sa ilang bahagi ng EU ang nasunog. Ulan at baha naman ang namerwisyo sa southern China. Lubog ang mga sasakyan sa Guangdong, kasunod ng pananalasan ng Bagyong Podul na dating Bagyong Goryo noong dumaan ito sa Philippine Area of Responsibility. Apektado rin ang Hunan at Jiangxi provinces. Sa Hong Kong, itinaas muli ang pinakamataas nitong black rainstorm warning dahil sa Bagyong Podul. Bago yan, binayo ng bagyo ang Taiwan kung saan mahigit 100 ang sugatan. 3:00 ng madaling araw mamaya, oras sa Pilipinas, magsisimula na ang unang pulong sa pagitan ng mga lider ng Amerika at Russia mula noong 2021. Sa isang Air Force base sa Alaska, USA, magpupulong sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang giyera sa Ukraine na pinasok ng Russia noong 2022. Ayon kay Trump, kung maganda ang kahinatnan ng pag-uusap nila ni Putin, posibleng makapagtakda sila ng pulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at iba pang European leader. Si Putin naman ikinatuwa ang anay sinserong ginagawa ng Amerika para matapos ang digmaan. Bago yan, nagkaroon ng virtual meeting sina Trump at European leaders kabilang si Zelensky. Giit ng Ukrainian leader, umaasa siyang pag-uusapan doon ng ceasefire. Ang giyera sa Ukraine ang sinasabing may pinakamataas na death toll na giyera sa Europe mula noong World War II. Dati nang sinabi ng Russia, ititigil ang giyera kung aatras ang mga tropa ng Ukraine sa ilang bahagi ng bansa at aabandonahin na ng Ukraine ang balak nitong pumasok sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. Ang mga demand na yan, tinanggihan na ng Ukraine. Idadaos ang Trump-Putin Summit, kasunod ng banta ni Trump na magpatupad ng sanctions sa mga bumibili ng Russian oil gaya ng China at India kung hindi matatapos ang giyera. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.